Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ay muling naglilingkod bahagi ng public service ng Utusan.tv, ang kauna-unahan sa buong mundo na internet television station na nag-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At sa ating presentation ngayon ay umaabot tayo sa 62 countries ang nanonood sa atin. Ang nangunguna ay ang United States of America, pumapangalawa ang Saudi Arabia at pumapangatlo ang Philippines. At dahil sa ngayon ay nagagalak ang buong Amerika, pinaabot natin ang ating congratulations sa re-elected President of the United States of America, si President Barack Obama. Congratulations! At ang ating presentation ngayon ay bahagi ang ating pag-congratulate sa kanya. Isinama ko kayo na mga OFWs sapagkat ang inyong lingkod ay nakabase dito sa Amerika. Kaya marapat lamang na bigyan natin ng halaga ang namumuno, ang pinakaama ng pinakamaunlad na bansa sa ibabaw ng lupa. At nagagalak ang Utusan.tv sapagkat dito nakabase sa pinakamayamang bansa at pinakamaunlad na country sa ibabaw ng mundo, sa loob ng universe. Kaya nagagalak ako. Ngayon ay nais ko munang ipaabot ang aking pangungumusta sa lahat ng mga OFWs natin, nagtatrabaho o hindi nagtatrabaho, distress, or happy, sumweldo na o hindi pa sumusweldo, may pinadala sa Pilipinas o wala pa, kumain na o hindi pa, natutulog o binangungot na, huwag kayo bangungutin. Si Kalpito pinakikialaman pati pagbangungot. Talaga ikaw, Kalpito, manahimik ka nga diyan. At siyempre, ang aking personal na dala ay pinaabot sa lahat ng mga may sakit na nasa kanikaran ng mga tahanan, nasa mga pagamutan, nasa inyong tirahan dyan sa saang lupalop ng daigdig, na nagtatrabaho mga ka-OFW ko. Kung may sakit kayo, dalangin ko na kayo ay iigi na sa inyong mga karamdaman. Mga ka-Pilipino, mula dito sa aking kinaroroonan, sa Los Angeles, California, United States of America. Baka nalilito kayo. Kasi sinasabi ko minsan Glendale, kuminsan ay Los Angeles, kuminsan ay Burbank. Dahil ito ay kabuuan mga ka-Pilipino, ito ay Los Angeles area. Magkakapit bahay kasi yan. Wala pang mga 5 miles, another city, mga ganon. So, kung sinasabi ko na Los Angeles, California, sinasabi kong Glendale, California, sinasabi kong Burbank, magkakapit bahay po yan, lahat. Kaya kung minsan nagbo-broadcast ako sa Burbank, kung minsan nagbo-broadcast ako sa Los Angeles, kung minsan sa Glendale, dahil sa ang kinaroroonan po natin ay nasa pagitan ng mga binanggit kong yan. Ngayon, mula dito sa aking kinaroroonan, sa Los Angeles, California, United States of America, ipapasyal ko kayo sa medyo merong kaguluhan na bansa. Magkalapit ito sa merong war na bansa sa Middle East. Magtungo tayo sa Lebanon, mga ka-Pilipino, at aking kakaugnayin at nagpapasalamat ako dahil pinagbigyan niya na makausap po natin itong leader ng mga Isabelenyo, taga-Isabela, na nasa Lebanon, nasa katauhan ni Maggie Tumienes Galumba. Mga ka-Pilipino, magtungo tayo sa Lebanon. Magandang gabi sa iyo riyan sa Lebanon, Maggie. Hello sir, good afternoon din po sa inyo dyan sa California at sa lahat po ng mga staff, sa mga kaibigan ko po, sa lahat po ng nakikinig ng Utusan.tv. Magandang tanghali po sir.
At nakalimutan mo ang kababayan mo sa Isabela. At sa lahat din po ng mga taga-Isabela, of course, hindi ko po sila makakalimutan. Kanina, nung mag-hello, una kong tawagan ito si Maggie, halata ko na siya ay ninenervyos. Pero sabi ko sa kanya, kagatin mo yung daliri, yung laking daliri ng iyong paa. Pero wag mong putulin sa kakagat, sabi ko. At nung kagatin niya, sabi ko, biro ko lang yan, baka mabalian ka pa. So ngayon, nakita ninyo mga Kapilipino ay hindi na siya ninenervyos. Ngayon ay nais kong malaman kung saan ka riyan sa Lebanon. Dito po mismo sa city po, sa Beirut City po talaga kami. Kumusta ang kalagayan ngayon dyan? Nakarinig ba kayo ng mga putukan diyan dahil malapit ang Syria diyan? Ngayon po sir, tahimik naman po ang Beirut ngayon at nagkaroon po ng blast bomb dito po. Maayos naman po lahat at mga napektuhan po, okay na rin po silang lahat. Pero sa ngayon po, tahimik na tahimik po. Ako'y nagagalak sa iyong balitang yan. At meron din akong kinokontak sa Syria. Sana ay magkaroon kami ng ugnayan. Ano ba pangalan niya? Si Miss Lilangan. Ang first name niya ay, baka magkamali ako. Pero sinisikap ni Lee Canete, yung ating coordinator, na magkaroon tayo ng contact sa Syria. Gaano kayo kalayo sa Syria, dyan sa Lebanon, Maggie? Sir, hindi ko lang po alam, pero doon po sa pinaka-south border po nila, malayo-malayo po ako dito sa border po ng Syria sa Lebanon po, sir. Okay. At least, nakahinga ako ng maluwag. Dahil, alam niyo yung mga kababayan natin, may mga pinauwi nga from Syria. At yun ang inaalam ngayon ni Lee Canete, dahil mukhang may kaalibas-basan na namang ginawa sa Pilipinas. Yung mahigit na 200 na pinauwi ng mga Pilipino na ayon sa akin nabalitaan dito ay pagdating daw sa Pilipinas ay kinuha yung mga papeles nila at noong sila ay mag-apply ng kanilang makukuha sa kanilang pagtatrabaho ay mukhang tagilid. Kaya yun ay pina-follow up. Kaya malalaman natin mga Kapilipino. Sapagkat kawawa naman, yung mga galing na dyan sa giyerang bansa na nagtrabaho, pinauwi, tapos gagawan pa ng kagarapalan ng mga naroon. Kaya hindi maganda yun. Ipa-follow up natin yan. Thank you very much, Lee Canete, sa inyong ginagawa. Saan ka nagtatrabaho diyan? Para sa ganun malaman namin, o kaya may picture namin ang iyong kalalagayan diyan. Saan ka nagtatrabaho? Pwede mo itong sagutin or not. Gusto ko lang ibigay yung tanong, pero kung ikay tahimik, alam ko hindi mo sasagutin. At pupunta ako sa panibagong tanong. Alam mo, chismoso itong si Kuya Manny mo. Kontrata po ako, sir, at nagtatrabaho po ako sa loob ng bahay. Okay. Alright. Kailan ka pa umalis from the Philippines? Una nga pala, saan ka galing sa Pilipinas? Sa mismong Isabela po. Napakalawak ng Isabela. Maaari sabihin ko sa iyo na Santiago Isabela, Cordon Isabela. Hindi po, Pinalo, Nagilian, Isabela po. Nagilian. Ayan, magkapit bahay kayo ni Fred Aguilar. Alam mo ba yan? Okay. Ngayon, mula sa Isabela, ano ang iyong degree o natapos na kurso o yung trabaho mo bago ka napunta riyan sa Lebanon? Bali po, natapos po ako ng Bachelor of Science and Business Administration, major in Management, at nagtrabaho po din po ako bilang sales lady, cashier po dati, at naging sales consultant po ng Philippine National Bank Insurance Company. Saan yung doon sa Nagilian mismo? Hindi po, sa Kawayan po, sir. Sa Kawayan na. Yes, doon sa lugar ng mga D. No? Okay. So, mula sa Isabela, ay kailan ka nagpunta riyan sa Lebanon? Bali, last 2010 February, sir, nakarating po ako dito sa Lebanon.
Bakit pinili mo ang Lebanon samantalang comparatively speaking sa mga ibang bansa sa Middle East ay medyo hindi malapit sa gyera sa Syria? Bakit mo pinili ang Lebanon? Bali po nun, sir, pinaplano ko po talaga pong pumunta ng ibang bansa, pero hindi po ito talaga ang ginusto ko. Kaso nga lang po, meron po kaming relatives dito, o hipag ko po, pinsan po ng asawa ko, nagrekomenda po sa akin dito sa pinagtatrabahuan po ko ngayon. Noon bang dumating ka riyan from the Philippines, napunta ka na riyan? Pagdating mo ba riyan, yung pinirmahan mo na kontrata sa Pilipinas na let's say, ang sweldo mo ay $1,000, yun ba ang nasusunod ngayon na sweldo mo ngayon dyan na katulad ng mga iba na nagkakaroon ng problema? Sa awa po ng Diyos, opo, sir. Hindi binawasan? Hindi po, sir. Very good. Okay. Doon sa iyong pagpunta riyan, kasama mo ba ang iyong pamilya o mag-isa ka at naiwan ang iyong kabulungan sa madaling araw sa Pilipinas? Bali, mag-isa lang po ako, sir, na pumunta ng Maynila. So, from Manila to Lebanon, mag-isa kang Yes, napunta sir. diyan? Mag-isa lang po. Mayroon na ba kayong bunga ng bulungan sa madaling araw ni Mr.? Meron po. May dalawa po akong anak. Okay. Ilan taon yung panganay, ilan taon yung bunso? 7 years old po yung anak kong babae at saka 3 years old po yung anak kong lalaki. Ang ibig sabihin ay sanggol pa lang siya nung umalis ka from the Philippines, ano? Yes, sir. Simula ba nung umalis ka na kapasyal ka na at nakita mo yung 3 years old mong anak? Hindi pa po, sir. Ano nararamdaman ng isang ina na mula sa pagkasanggol ng anak ay napalayo? Anong nararamdaman Siyempre mo? po, bilang ina po, napakasakit na lumayo kasi po hindi ko po nakikita yung pagdating ng anak ko. At saka po, ang napakasakit doon, hindi ko po alam kung makikilala niya ba akong yung tunay niyang ina or hindi po. Yun yung pinakamasakit sa amin na lumayo. Lalo na po is 1 year, 2 months lang po nung iniwan ko yung anak ko. Sa telepono ko lang po siya nakakausap sa ngayon. Wow. Kailan mo balak na humingi ng bakasyon para dalawin ang iyong pamilya sa Pilipinas? I'm planning to travel next year, sir. Yung bang trabaho mo diyan, dahil alam ko ay 2-year contract ang mga pinipirmahan ninyo, na-renew mo na ba dahil magtatatlong taon ka na? Yes, sir. Bali po, 2 years po ang pinirmahan kong kontrata and then nag-renew po ako ng 1 year. Yung kalungkutan mong yan, ay tatapatan ko. Dahil, alam mo ba nung ako magtungo sa Amerika, 2 taon yung aking kaysa-isang anak na iniwan sa Pilipinas. Hindi ko madala dito sa Amerika dahil TNT ako. At alam mo ba, nararamdaman mo sapagkat nung dumating ako sa Amerika, di napakasaya rito. Hindi ko makuha ang umiti, hindi ko makuha pumunta sa Disneyland, hindi ko makuha pumunta sa Universal Studios, sa mga park, dahil naaala-ala ko yung anak ko na iniwan ko 2 years old. Alam mo kung ilang taon na madala ko sa Amerika? 4 years old. 2 taon na hindi ko siya nakita. At noon ay wala pang Skype. Ang pagtawag ng telepono ay napakamahal. So, yan. Tatapatan ko yung kalungkutan mo sa iyong anak. Naging karanasan ko yan. Kaya ipinagmamalaki ko na ako ay kasama ninyo na OFW. Nasubukan ko naging TNT dito sa Amerika. Tago ng tago. Mas mahirap dito. Natatawa si BTG, yung aking manager dito sa opisina. Ilan taong kang TNT rito, Kaloy, Antonio? Ako. Ha? Ilan taon? Nung lumabas ako ng serbisyo, Oo. So, actually, nag-apply ako as, hindi ako pwede lumabas Sa service ka okay. Pero kasi merong contact sa Department of Foreign Affairs, nakalabas ako. So, TNT ka. Ilan taon? TNT ka rito sa Amerika? Ilan taon? Siguro mga 7 years. 7 years.
Kaya sa pagka tinanong ng employer, are you a US citizen? Yes. Yeah. Oh, ako rin noon. You have to live with white lies. Kaya yan, Maggie, hindi ka nag-iisa. Hindi kayo ang nararanasan nyo ngayon dyan sa inyong mga pinagtatrabahuan. Ang inyong lingkod mismo ay nasubukan ko. Nagtrabaho ako sa pabrika na yung paa ko at kamay, isipin ninyo, number 1 yung programa ko sa Pilipinas nung ako umalis doon. Walang makatalo sa rating sa Pilipinas. Dumating ako rito, wala akong mapasokang trabaho. Ang napasokan ko ay pabrika na ako ay operator ng jig, ng textile. Isipin nyo, nababasa ang paa ko, nababasa ang kamay ko, puro kalyo! Pero sa awa ng Diyos, mga Kapilipino, pinagmamalaki ko na isa akong OFW na nakahanda na makipagbalikatan sa takbo ng buhay. At yan ang inyong nadarama ninyo ngayon dyan. Kaya alam ko, kapag ini-interview ko kayo, nangangilabot ang aking mga balahibo, hindi sa natatakot, kundi nararamdaman ko ang inyong mga sinasabi. Papasok muna ako sa loob ng fan page ng Otusa.tv. Ayan, nakikita ko yung mukha ko at yung retrato mo na naka-inset. Ayun, oo. Baka akala ng ating mga tagapanood ay hindi tayo nagbo-broadcast inside your Facebook. Nasa loob po tayo ng Facebook ngayon. Kaya sinasabi ko nga na the only internet television station in the world na nagpo-broadcast sa loob ng Facebook. At the same time, pwede ko nga ipagmalaki na since 2002 ay nagpo-programa na ang inyong lingkod matapos kong i-design ang internet television station. Station yan hindi internet TV, kundi internet television station. Dahil ang aking station ngayon ay from internet to internet. Hindi katulad ng, let's say, Channel 7, nag-streaming sila mula sa kanilang programa na malaki. Mula dun sa kanilang channel. Papunta sa streaming sa internet. Pero pwede ko may pagmalaki mga Kapilipino na mula sa aking computer ay nakakabit ang aking camera at direkta na nasa loob tayo ng Facebook. Mga Kapilipino, sa kasalukuyan, wala pang nakikita na gumagawa nito. Pero darating araw, gagayahin nila ito. Pero it will take time, mga Kapilipino, sapagkat ito ay inimbento ng inyong lingkod. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong ginagawa ko. Marami nagtatanong kung paano gagawin. Sabi ko, hindi ko rin alam natsambahan ko lang Pero mga Kapilipino, 2002, ay ni-research ko na ito at nagpo-programa na ako sa internet television station noong dial-up pa. Ngayon, dyan sa iyong kinaroroonan ngayon, dahil ikaw ay nagtatrabaho at ikaw ay tumawag pa ng oras na kailan kita tatawagan. Anong oras ang iyong trabaho diyan, Maggie? Ilang oras? Anong oras? 26 oras ka rin ba katulad ko? Nariyan ka pa ba? Yung aking kausap nawala yata. Hello? Dito pa rin po, sir. Oh, okay. Diyan sa iyong kinaroroonan, dahil ikaw ang leader ng mga Isabelenyo, diyan sa inyong area ng mga OFWs, ano ang inyong isinasagawa na proyekto para makatulong sa mga iba pang mga OFWs dyan sa Lebanon? Dito po sa grupo namin dito, or yung chapter po ng Isabelino ako fan page po dito sa Beirut, bali po yung inaasikaso namin po talaga is yung makatulong kami kahit konti lang po sa ating kababayan sa Isabela. At isa po nito is nakapagpadala na po kami ng isang box na nagdalaman nito yung mga damit na pangbata, pangmatanda at mga canned goods, mga soaps and etc. po sa loob nito para po sa mga mas nakakailangan po na kababayan natin sa Isabela. Paano ninyo ipinadadala yung tulong ninyo sa Isabela?
At sino ang tumatanggap sa Isabela? Paano? Bali po ito, sir, yung mga members po at officers, bali po sila na po yung bumibili ng mga damit, yung mga kinakarga namin mismo doon sa box po. Tapos Balikbayan box? shipping namin. Balikbayan box? Pinapadala po. Opo. Balikbayan box sa... Cargo box po. Cargo box. And then, yung mga responsibilidad po doon sa Pilipinas, siya po yung mismo yung creator or founder po ng Isabelino ako. Siya nandoon sa Pilipinas. Opo, sir. Okay. Saan siya nakabase sa Isabela? Sa San Manuel, Isabela po. San Manuel. Okay. Gusto ko malaman kung yung cargo box dyan sa Lebanon, papunta sa Pilipinas, magkano ang charge ng door-to-door? Yung charge po, yung jumbo box po, kasi may different po na box. Yeah. Yung jumbo box po, ang binayaran namin is $100 po. $100 sa US dollars? Yes po. Mahal no? Dito sa amin ay, kung pick up, $45 lamang. So, mahigit pa sa kalahati pala diyan. Talagang, pinagsisikapan ninyo. At ilan ang miyembro ninyo riyan na aktibo sa inyong grupo? As of now po, sir, meron po kaming 229 members po. Doon sa fan page ninyo, ilan? Ang members na po ngayon is 27,000 mahigit po. Pwede ba ninyo ako i-miyembro? Namimilit na to Oo naman po, sir. Natawa tuloy si Carlos Antonio. Pwede pa ninyo akong i-miyembro? Namimilit na si Calpito. Oo naman po, sir. Paki-add na lamang ako. Diyan sa, anong tawag niya? Isabelino? Isabelino ako. Isabelino ako. Isabelino ako. Talagang Isabela ako. Nag-explain pa si Calpito. Ako'y nagagalak. Dahil isipin ninyo, sa kabila ng kayo ay nasa malapit na bansa na mayroong giyera, ay nagagampanan pa rin ninyo ang tinatawag na bayanihan. Meron ka ba maiisip na isang hindi mo makalimutan tinulungan mo o tinulungan ng inyong grupo na ka-OFW natin dyan sa mismong loob ng Lebanon? Opo, sir, meron po. Isa po sa membro namin po na na-aksidente na pinunta namin po sa hospital. Bali po yung presidente ko dati, siya po yung kinontak ko na puntahan niya para maibigay po yung tulong galing po sa amin, sa grupo po namin. Anong hospital yun? Bali siya po yung nag-assist sa kanya dun sa hospital. Kasi po yung isang membro namin is accommodation lang po siya. Hindi po katulad namin sa loob ng bahay. Bali, nagtatrabaho po siya sa isang supermarket po dito sa Beirut at nagkaroon po siya ng aksidente sa kamay, na-disgrasya po siya. And then, nangailangan po siya ng tulong, kaya kinontak ko po yung mga ibang members at mga ibang officers namin para pumunta po sa hospital na kinalalagyan ng isang membro namin na na-aksidente. Wow! Pwedeng malaman kung ano ang pangalan nung na-aksidente niyan? Para sa ganun ay mabigyan din natin ng moral support dito sa ating himpilan? Dindo Sniper po. Dindo Sniper. Yan ang pangalan niya sa Facebook. Yes, sir. Kumusta na siya ngayon? Sa ngayon po, okay na po na siya. Bali, 1 year na pong nangyari yung pagka-aksidente niya po. Paano kayo nagkukontakan diyan? May mga telepono kayo bawat isa or kayo ay anong tawag nito? Nag-Facebook na lamang o nag-private message o nagkikita-kita, may meeting ba? Pwede ba ikwento mo sa akin kung paano kayo nagugrupo-grupo diyan? Sa una po, bali sa umpisa, sumali po ako mismo sa Isabelino ako, doon po sa pinaka-main page ng grupo namin. Nakilala ko po ang isang advisor or isang pinaka-active na admin na si Sir Kiko Pardines as Kakiko sa main pages.
bali siya po yung nagsabi sa akin na kung po pwede, magtatayo po sila ng chapter dito sa Beirut at ako po yung sinabihan na kung kaya kong mag-handle ng isang grupo. Bali yung una, parang naalanganin po ako kasi ito po yung unang pag-handle po ng isang grupo at hindi po madaling para maging isang leader. And then, sa isang araw na, lumabas po ako, pumunta ako ng coffee shop, and then naka-open po ako ng internet. Okay. Tapos may mga nakakilala na akong mga taga-Isabela, pinakwento ko na po kung yung grupo na itatayo namin, pinapakita ko na po kung ano yung magagandang dapat gawin sa Belinos, gano'n po. And then may nakakilala po akong 4 na babae. Nag-umpisa po kami, membro po kami, 6 lang po. And then doon nag-usap-usap na kami para sa gagawin chapter po dito. Dumami kami, nag-invite kami, isali kami. Mismo yung taga-Isabela lang po na nagtatrabaho dito sa Beirut. Hanggang dumami po kami na every month po may ginagawa po kaming gathering activities para naman po maibsan yung kalungkutan namin na mapalay sa aming mga mahal sa buhay. Yung every month po yung na ginagawa namin, nagpaparanol games po kami, pagkatapos nun kumakain, nagkwekwentuhan, nagtatawanan po. And then po yun, dumami kami hanggang dumating kami sa 229 members, na dumating po yung 1 year din namin, nag-celebrate din po kami. So every month po, we have eyeball, monthly gathering activities. Yun po yung ginagawa ng grupo namin dito sa Beirut. Wow! Pwede bang on the air na i-appoint kita na isa sa admin ng Utusa.tv fan page? It's my pleasure po, sir. talagang kinuupo ni Calpito no, in-appoint on the air na hindi makatanggi. Calpito talaga, masyado ka. Tumigil ka nga. Okay, so you are now appointed as one of the admins ng Utusa.tv fan page dyan sa Thank you so much, sir. Beirut. Ayan, wow! Palawak tayo ng palawak. Dahil, hindi Palawan ha, palawak tayo ng palawak. Yan. So, ngayon, ay gusto ko malaman kung sa kasalukuyan ay meron ka naririnig dyan sa Lebanon o dyan mismo sa Beirut na kinaroonan mo na mga naaapi na mga ka-OFW natin, lumalayas, minamaltrato, kasong rape, hindi binabayaran ang sweldo, o anong bilang isang leader dyan sa inyong area na yan, meron ka bang nahihigingan, nababalitaan tungkol sa kasong mga ganyan? Meron po, sir. Mismo po ang kapitbahay ko siya. Bali po siya, interesado po siya na sumali sa grupo namin, pero wala po siyang telepono kasi po bawal po sa kanya ang telepono. Pero okay naman po siya na magpapasok ng Pilipina. Bali po doon, nagtapon po ako ng basura sa baba. And then, sabi ng amo ko, bumili ka sa supermarket ng kailangan natin sa bahay. So, pumunta po ako ng supermarket. Nakilala ko po tong Pilipinang ito. Sabi ng amo ko, magmadali ka kasi may bisita tayong darating. Pero hindi ko yung pinakinggan. Bali po, sabi ko, sa Pilipinang yon, pwede ba kitang pasyalan sa bahay niyo? So, pinasyal niya po ako at that day din na pumunta sa bahay nila. Yung amo niya po, baldadong matanda, at saka bawal po sa kanya talaga ang cellphone. And sinabi po sa kanya, meron kaming fan page dito sa Beirut, pwede pa kitang imbitahan, bawal nga sa akin ang cellphone. So sabi ko, o sa kahit hindi ka na membro, sabi ko parang membro na rin kita. So binigyan ko po siya ng isang t-shirt na galing po ng Isabela kasi meron po kaming souvenirs na t-shirts po galing sa Isabela. And then that time po, kwento niya yung buhay niya doon po sa loob ng bahay. Nakukulangan po yung sahod niya, hindi po on time magbayad yung amo niya, at saka po tipid po sa pagkain. So, naluluha po ako pero hindi ko pinakita ka sa kanya kasi pagkalabas ko sa bahay, tumungo po nga siya sa bintana para mag-say bye-bye. And then pagkababa ko, diretso ako dito sa bahay. Sabi ng amo ko, bakit late ka? Hindi ako
sinabi ko sa amo ko, madam, meron po ako nakitang Pilipina. Kwento ko po sa amo ko mismo. And then, kinaumagahan po, binigyan ako ng amo ko ng pera para mamalengke gamit ng Pilipinang nakita ko doon. And then, nag-grocery po kami ng amo ko at diniliver po namin yung mga pagkain ng Pilipina sa bahay nila. Wow! What a story. Nako, talaga din naman. Pwedeng malaman ang pangalan nung iyong tinulungan, Maggie? Yes, sir. Marilu Ebrios from Cordon, Isabela. Wow! Dami kong kamag-anak sa Cordon. Kasi Cordon muna bago Santiago. Wow! Marilu Ebrio, sir. Ebro? Ebrio. Ebrio. E-B-R-I-O. Okay. Imbitahan mo na rin sa fanpage ng Utusan.tv para maging miyembro natin. Para sa ganun ay nababati ko siya at na ipaabot yung kanyang kalagayan doon sa kanyang kamag-anakan sa Pilipinas. So, mga ka-Pilipino, tignan ninyo. Dito ay nakakatas natin, nalalaman natin ang sadyang kalagayan ng ating mga ka-OFW roon. Ilan lamang ang nakakausap ko, mga ka-Pilipino? 8 milyon yan. Kaya, yung kwento ng isa na na-update ko, at least ay dumarami ang nalalaman nating sitwasyon. Dahil, if possible, ay gusto kong makakwentuhan lahat yung 8 bilyon na yan, mga ka-Pilipino. Kaya itinindig ko itong Utusan.tv para sa ganun maging tulay ng ating komunikasyon. Dahil ngayon ay makabago ang teknolohiya. Makiayon tayo sa makabagong uri ng teknolohiyang ito, mga ka-Pilipino. Sa halip na yung mga mambabatas ng Pilipinas ay puputulin sa pamagitan ng cyber law, ito na lamang ang ating paraan para magkakausap-usap tayo, mga ka-Pilipino. Kaya ako ay nalulungkot sa halip na yung mga mambabatas natin sa Pilipinas ay gumawa ng batas para palakihin ang mga industriya ng Pilipinas, ay hindi para putulin ang komunikasyon ng mga OFW sa bawat isa para sa ganun wala nang babatikos sa kanila. Kung wala silang ginagawang masama, babatikusin ba yan? Ihahayag ba yan? Silang may kasalanan eh. So, mga ka-Pilipino, ayan. Kaya, natutuwa ako dahil marami akong nalalaman na mga problema na ipaabot natin sa buong mundo na ang mga OFWs ay sadyang mawiwika, a very unique generation ng mga Pilipino. Ito ang tinatawag kong the Generation OFW. Kaya ulitin ko na naman, sabihin nyo ako'y makulit. Kung meron tinatawag na Generation X ng buong mundo, kung meron tinatawag na Generation Baby Boomer after the war, mga ka-Pilipino, bakit hindi natin tawagin na OFW generation, a unique generation of the Filipinos in the Philippines? Kaya po, subukan ninyong pagpantayin sa kasaysayan o history ng ating bansang Pilipinas. Yung generation nila Diego Silang, yung generation nila Jose Rizal, yung generation ng mga makabago ngayon ng mga anak ng mga presidente na nagiging politiko. Tignan niyo, ano ang kanilang contribution sa ating bansang Pilipinas? Yes, si Jose Rizal nag-contribute ng malaki sa ating bansang Pilipinas. Si Diego Silang nag-contribute ng malaki sa ating bansang Pilipinas. Pero, ang mga OFWs, ilan sila? Ilan kami? 8 milyon kami, mga ka-Pilipino, na nagka-contribute sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Hindi ba ninyo mawiwigayan na it is a very unique generation ng mga Pilipino? Naging produkto po kami ng tatak ay OFW. Kayo ang nag-produce. Ang mga politiko ang nag-produce ng produktong yan. OFW. Yan ang brand po namin ngayon. That's why we belong to the very unique generation ng mga Filipinos. Ang tawag ko rito ay Generation OFW. Di ka ba natutuwa niyan, Maggie, na kasama ka sa unique generation ng bansa Pilipinas? Diba? Kaya natutuwa ako dahil marami kayong kinukwento at nalalaman ko. Bukod tayo rito kay Marilu, meron ka pang maisip na nabigyan nyo ng kalinga at tulong o ikaw mismo? Para sa ganun ay marami yung maikukwento ko sa buong mundo at maikukwento natin dito sa Utusan.tv, nakigising sa damdamin ng mga politiko sa Pilipinas para malaman nila
na ang 8 milyong pinalabas nila sa ating bansang Pilipinas na tinatakan ng produkto OFW ay ito ang ating dinaranas. Luha, pighati, hirap, puyat, lahat na ng uri ng kahirapan, tinatanggap natin. Pero sa kabila niyan, ay nagsisikap tayo na riyan. 3 taon ka na riyan, Maggie, na hindi mo nakita ang anak mo. Isipin niyo yan, mapapantayan ba yan ng mga politiko? Mga ka-Pilipino, sana'y gumising ang damdamin ng ating mga politiko at gumawa sila ng magandang vision para sa ating bansang Pilipinas. Tingnan ninyo, ang speech ni President Barack Obama kagabi. Anong sabi niya? Magpuproduce siya ng maraming mga trabaho sa Amerika. Diyan ba sa Pilipinas? Nakarinig na kayo ng speech ng Pangulo natin o ama ng bansang Pilipinas nang sinabi niya, dadagdagan ko ng milyon na mga trabaho sa ating bansang Pilipinas. Hindi! Ang mga naririnig natin dyan, gumagawa sila ng batas na cyber law para tayo mismo ay takpa ng ating mga labi. So, mga ka-Pilipino, nagagalakaw. Meron ka pang naisip na natulungan ninyo o natulungan mo, Maggie, bukod kay Marilu? Marami po kaming mga kapitbahay po dito, sir, sa bahay ko. Bali po sila yung namamasyal dito. Binibigyan ko po sila ng mga pagkain, inuuwi na lang po nila sa bahay nila. Kahit po paano, kasi po yung mga allowances na binibigay ng mga amo, hindi po magkasya. Napasalamat po ako sa Diyos kasi po, wala po akong ginagasto dito sa bahay namin. Napakabait po ng employer ko po. Lahat po, nabibili ko, galing po sa kanya yung budget. Yung mga pumupunta po rito, nagsasabi sila na kunti lang yung allowances nila. So sabi ko, pag may mga niluto po ako, binibigay ko na lang po yung mga iba sa mga bumibisita sa akin dito. Meron po akong isang kaibigan dito rin po malapit sa amin. Bali po yun, ang allowance niya is 25 lira lang, yung pera dito. Convert po sa dollar is kulang-kulang na $30. Okay. Nang 3 months po yun. So sabi ko sa kanya, kung gusto mo pumunta ng bahay, open ka sa bahay ko. Edi, every Tuesday pumupunta siya, nagluluto na lang po para may bigay ko po sa kanya. Wow! Yung bang bahay mo na yan ay inuupahan mo at ikaw lamang nakatira dyan? O papaano? Inuupahan Hindi po, sir. Papaano? Kasama ko po ang aking amo. Oh, napakabait naman ang amo mo. Ano? Oo, sir, matulungin po siya. Aba, Arabo ba ito o ano ang kanyang nasyon? Arabo po. Arabo. Oho. Aba, talaga din naman ano. Pwede bang malaman ko at ito pwede mong ibigay o hindi? Pangalan ng iyong amo. Pati pa ba ng pangalan ng amo? Huwag na lang. Huwag na. Itong si Calpeter talaga, kung ano-ano pinakikialaman. Nadadalahirap pati yung pangalan ng amo ng may amo. Ikaw ay pwedeng gumamit ng landline. Ginagamit natin ngayon ay landline sa halip na Yes, iyong sir. cellphone. Dahil na ukil-kil ang bulsa nitong aming manager dito kapag cellphone. Malaki kasi bawat Yes, sir, minuto. yes, sir. Okay lang po sa Hindi, kanya. hindi, okay lang. Nakangiti naman yung aming manager dito eh. Yan si Kaloy Antonio Jr. Dahil gusto ko ipaliwanag sa ating mga tagapakinig, mga ka-Pilipino, mga nanonood, mga ka-Pilipino, ito pong Utusan.tv ay hindi po libre ang broadcast line na ginagamit namin. Yung pagtawag ko sa iba't ibang mga lugar, mga ka-Pilipino, ay galing sa aming bulsa. Hindi galing sa aming kumpanya, kundi sa bulsa-bulsa ni Calpito. Dahil gusto ko na ihatid ang ating mga kwento. Minsan nga, pinadukot ko ng $100 itong si Kaloy Antonio eh. Hanggang hindi ko pa nababayaran.
Para lang matawagan ko yung mga interviewin ko. Kaya kung minsan, nagkakaripos ako dito ng paghanap ng pera para may bayad ako sa telepono para makapag-interview ako all over the world. Kaya hiniling ko sa iyo na dito natin idaan sa landline dahil mas mura ng kaunti. Ayan, nalalaman nyo na kung gaano kahirap si Calpido, mga Kapilipino. Ako ay katulad ninyo na OFW. Kaya meron kayong katuwang sa hirap at ginhawa. Yung sinasabi ko ng inyong katuwang sa hirap at ginhawa ang inyong Kuya Manny, totoo po yan. Pwede ko may pagmalaki. Sapagkat, at maaaring magtataka kayo, bakit wala ini-interview si Calpido na mga politiko na magagaling, matataas? Mga Kapilipino, ang gusto kong interviewin dito sa ating himpilan ay kayo. Wala akong kinikilingan. Pero, bakit ko interviewin yung mga politiko? Anong sasabihin nila? Di ba? Hanggang baka mamaya, magalit pa sila sa akin kung ang itatanong ko, bakit hindi nyo tinutulungan? Di kayo gumagawa ng batas. Di, bla 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 bla. Magalit pa sila sa akin. Kaya, iniiwasan ko na, wag na natin sila interviewin, di ba? Yung kapitbahay mo na, interviewin ko ulit, Maggie. Kaya lang, wala namang kamo telepono yung yung tinulungan mo, ano? No? Wala po, sir. Oo. Okay. So, ako nagagalak. Ipinagmamalaki kita na isipin ninyo isang ginang ng tahanan. Ang lakas ng loob, mga Kapilipino na tumulong. Yung utos ng kanyang amo ay hindi niya sinusunod. Makatulong lamang. Pero ng kanyang sabihin dun sa kanyang amo ay lalo pang naging mabait yung amo niya dahil sila mismo ang bumili ng pagkain ng kanyang nais na tulungan. Sipin ninyo, mga Kapilipino, yan ang tinatawag ko na a person with a principle. A person without a principle is a person walking without a shadow. Tandaan ninyo yan. Bakit wala shadow? Kasi multo yun. Patay na yun. Yung taong sa direct na magsasalita, ang tao walang prinsipyo ay patay. Yan. Kasi walang shadow Pinaganda ko lang dahil siyempre makata rin tayo kung minsan Salagin mo kabalagtas, yarin mga pangungusap sapagkat ang katumbas ay dagundong ng mga kidlat. No, baka kala ninyo. Kaya lang marunong gumawa ng tula. Si Calpido tumutula din. Kunwari yan. Gusto ko lang pasayahin kayo mga Kapilipino at ipantay ko ang aking pagkatao sa inyo sapagkat OFW po kami. Ikaw, BTG, Kaloy Antonio, tinatanggap mo ba na ikaw ay OFW or hindi? Oh, siyempre. Okay, halika dito para mga Kapilipino, gusto ko na kasi marami ang mga tinatanong ko, hindi, expat ako, hindi ako OFW. Mga Kapilipino, the meaning of OFW is Overseas Filipino Workers. Saan kayo nagtatrabaho? Abroad. So you are an OFW. Ikaw ba ay Maggie, ito si Yes, sir. Carlos Antonio. Dito ka para ma-frame ka ng aking camera. Yan. Ito si Carlos Antonio, yung aming manager dito, na hanggang ngayon ay mahina pa rin ako sa kanya. Hindi pa niya ako pinasusweldo. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Okay. So, ikaw ay naging TNT dito sa Amerika at ngayon ay okay ka na dahil nakapagtrabaho ka po sa office dito Kung hindi ka makapagtrabaho dahil dadaan ka sa butas ng karayom. Tinatanggap mo ba? Ako, si Calpido nabimili na. Tinatanggap mo ba na ikaw ay expat or OFW? Well, honestly speaking, Kuya Manny, I consider myself a foreign worker. Overseas foreign worker. Because lumisan ako sa Pilipinas, sa bayang sinilangan natin for some personal reasons. Kaya nakalabas ako hanggang makapagtrabaho ako na maluwag pa noon, panahon na yun. Napakaluwag. Ang mga social security, walang tatak. At ang mga employer, nagtatanong lang kung are you a US citizen? Of course, sasabihin mo. Of course, yes. Ba't mo sinasabi yung kuhan? Ang totoo? Baka marinig na. TNT pa rin tayo hanggang ngayon. Binibigyan natin sila ng idea ang mga diskarte sa states. Yeah. How to beat the system. That's right. So, yan. Mga Kapilipino, retired,
military sa Pilipinas, matagal na rito, nagtrabaho yan sa post office dito sa US. Kapag magtrabaho ka sa post office sa US, ang laki ng sweldo mo. Pautang nga, oh. Retired na siya, mga ka-Pilipino. kaya nagagalak ako dahil hindi niya ikinahihiya na siya ay OFW, Overseas Filipino Worker, dahil nagtatrabaho abroad. Yan. Kaya nga ini-explain ko, Maggie, sandali lang ini-explain ko na kaya yung mga nauna sa atin, okay, nung wala pa yung produkto na brand ay OFW. Wala pa noon yan. Wala pa noon. Wala pa yung produkto niya. Produkto ngayon yan eh. They call it TNT before. Hindi. Okay. So, wala pa yan noon. Maraming mga nagpunta sa abroad. Nagtrabaho sila sa abroad. Ang tawag dyan ay mga maswerte na naka-abroad. Correct. Okay. Yung mga nag-Saudi, ang tawag dyan ay pawis ng Saudi, dugo ng Saudi, kung ano-ano. Nung dumating ang panahon, ay tinatakan ngayon yung gumawa sila ng produkto. Yung mga politiko gumawa ng produkto eh. Gumawa sila ng produkto na ang tawag ay OFW. Sino ang mga produkto nito? Tao. Okay. Itinawag nila yan OFW para sa ganun ay hindi gaanong para magandang pakinggan. So itinatak nila boom. Ayan, OFW. Pero yung mga nauna ay kung noon ay gumawa na sila ng brand na OFW, mga yun ay OFW rin. Correct. Nauna lang yun, mga ka-Pilipino. So lahat ng mga Pilipino, ito ay aking ipinapaliwanag sapagkat tayo ang produkto ng bansang Pilipinas. Tayo ang ini-export nila. Tao. Tanggapin nila o hindi. Kahiya-hiya ang bansang Pilipinas. Ano ang ini-export natin? Hindi produkto. Dahil wala naman silang ginagawang mga industriya sa ating bansang Pilipinas. Ang ginagawa nila ay pinadadala ang mga tao. Tatatakan yan, OFW. So, mga ka-Pilipino, lahat tayo na nagtatrabaho sa ibayong dagat, engineer ka, scientist ka, teacher ka, ano ka pa na nagtatrabaho sa ibang bansa, you are an OFW. Kaya we are a unique generation ng ating bansang Pilipinas. OFW generation. Yep. Congratulations, sir. My pleasure. Okay. All the time. Okay. Bye-bye. Yan, mga ka-Pilipino, ang aming manager dito. Palagay ko magkakasweldo na ako nito. At saka palagay ko makakautang na naman ako dito sa daan. Balikan natin si Maggie. Ganyan kahirap ang iyong kuya kalpito rito. Maggie, baka akala nyo nasa Amerika ako at mayroon ako naitayong istasyon na Utusa.tv, mayroon ako ilalabas na libro, mayroon ako mga imbensyon. Katulad din niyo ako na mabuti kung mayroong dollar. Alam mo ng aking wallet ngayon. Pero may pagmamalaki ko, nagagawa ko ng paraan na kayo ay makakausap ko araw-araw dito sa ating himpilan through our communication, ang telepono. Yan. Alam mo, dito sa grupo ninyo ay wala kayo na nababalitaan o kaya ay chapter dyan sa Syria? Maggie? Tulog na yata yung kausap ko. Hello? Sir, di kita marinig. Hindi mo ako marinig? Yung auditibo, idikit mo dyan sa paa mo. Ay, hindi, dyan sa tainga mo. Idikit mo. Marinig mo ako. Bibigyan kita para magising ka. Saan ginagamit ang word na schooling? Schooling. Saan ginagamit? Yung school. Sa mga pulis. Yung schooling. Nag-aaral. Okay. So, para tumawag kung saan ginagamit ang the word schooling. Gusto mo malaman kung saan ginagamit? Opo, sir. Sa telepono. Okay. Sa telepono. Alam mo kung bakit? Bakit po, sir? Who is calling?
Pati yung director ko nakornihan sa akin Ikaw talaga, Kalpito. Kung mag-joke ka, ang corny-corny. Okay. So, palagay ko gising ka na. At ngayon ay gusto kong, dahil sa alam ko na ikaw ay pagod at kailangan na rin magpahinga, susundan ko ito ng mga iba pang mga pagtawag sa inyo, lalong-lalo na ikaw ay admin na ng front page ng utusa.tv. Alam mo ba kung saan magpunta roon? Sa utusa.tv front page. Ganito. Utusa.tv tapos close parenthesis OFW Internet Television Internet TV Station close parenthesis. Yan. Okay, sir. Uulitin ko, utusa.tv tapos close parenthesis OFW Facebook Internet TV Station. Huwag mo kalimutan yung station kasi hindi naman ako hindi ako yung television lang, kundi ito ay station. Yun ay ni-emphasize ko. Ang station namin ay very unique. From the internet, from the computer to the computer. Hindi from the TV station na katulad ng mga Channel 7, Channel 2, or TFC, na galing sila sa cable, ibubuga sa mayroong programa. Mga Kapilipino, itong ginagawa ng inyong lingkod ay very unique. Yung computer ko, nakakonekta yung camera ko, napapanood po ninyo, pero ang labas nito mga Kapilipino, parang napakalaking istasyon. Yan ang utusa.tv. Binibigay ko sa inyo ang kasaysayan nito para sa ganun malaman ninyo kung paano po namin kayo nire-reach out. Kaya magtataka kayo kung bakit ang nanonood ngayon ay 62 na bansa, mga Kapilipino. Sinabi ko kanina yon sa opening natin. Dahil yun ang sinabi ng software na nagmamonitor sa amin. Dahil, basta't meron kang computer, basta't kahit saan lupalop ka, kahit nasa buwan ka pa, basta't meron kang computer, ilagay mo ang www doon sa Facebook mo, doon sa may right i-post doon sa Facebook mo, i-type mo yon www.utusa.tv. Mga Kapilipino, i-click mo yon at ako magpoprograma sa loob ng inyong Facebook. Ayan ang utusa.tv. Kaya huwag kayong magtaka ko, sinasabi ko na 67 countries, 69 countries, 62. Ngayong araw na ito, nabawasan nga ng 7 Dahil nung isang araw, 69. Siguro na mahinga yung mga ibang, o kaya baka sa Syria yon, baka may bombahan doon. Di ba? O kaya masyado silang napuyat doon sa eleksyon dito sa Amerika. O maaring nanligaw kay Maggie nung ka-Facebook niya. Kaya hindi. So, maraming kwento yan. Sorry, baka mag-alit yung mister mo. Hindi. Mapagbiro lang si Kalpito sapagkat ayoko na kayo diyan ay, dahil ang tungkulin natin ngayong mga OFWs ay mag-aliw sa bawat isa dahil homesick, lovesick, stress, problema, at pagod. Yan ang kalaban natin mga Kapilipino. Kaya, doon ko na lamang sa libro ilalagay yung mabigat na topic, yung mag-imbento. Kaya yung libro ko na lalabas ay may pamagat na hula-hook, yung mga biro, katulad na sinabi ko na anong gamit saan ginagamit ang schooling. Yan, hula-hook. Tapos, chapter ng invention, recipe. May recipe pa ako binigay sa inyo, mahigit 100 recipe yun. Piling-pili na pwede ninyong gawing negosyo yung mga inilagay ko ron. Pati yung itlog na maalat, na maasim, na maanghang, na inimbento ng inyong lingkod. So, marami yan. Kaya, mga Kapilipino, natutuwa ko. Well, i-authenticate ko na ikaw ay isa sa mga admin na utusa.tv fan page. Mga Kapilipino, si Maggie. Ini-introduce ko sa ating lahat. Ang isa sa admin ng utusa.tv ay si Maggie Tomines Galumba. Wow! Congratulations, Thank you po, sir. Okay. So, ngayon... Thank you so much. You are welcome. So, ngayon ay nasa sa iyong pagkakataon para ipaabot
ang nais mong idagdag na impormasyon na hindi natin na-touch o kaya pagkain kaisipan na nais mong ibigay at iwanan sa ating mga tagapanood at mga ka-OFW sa pagkakataon ito. Nasa iyo ang pagkakataon. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po muna ako sa our beloved creator ng Isabelino Ako organization, si Mr. Arcangel Mateo Fernandez Jr., Sir, Papa Nico, who found this Isabelino organization to connect all the Isabelinos around the world. Thank you, admin, dahil binigyan mo kami ng pag-asa, bumiti ulit, sapagkat sa tuwing nakita-kita kami, naibsan namin ang damdamin sa pagkakalayo namin sa aming pamilya. Sa walang sawang pagsuporto sa amin, sa mahal naming admin advisor, Francisco Pardiñas Kakiko, we are very proud of you. Admin, dahil din po sa walang sawang suporta mo, sa moral support mo, at kahit ups and down na po ang grupo natin dati, nandyan ka pa rin para tulungan kaming ibangon, bumiti at mabuhay ulit. At sa aking pong partner ng buhay, sa SPO11, Ate Samis, salamat sa iyo sa pag-encourage mo lagi sa akin, sa pag-push mo para hindi mag-quit bilang admin dito sa Beirut, Lebanon. At sa lahat-lahat na lang po na mga admins, sa lahat po ng chapters sa buong mundo, sa lahat ng members and officers, mabuhay tayong lahat. Forward Isabelino Ako Organization, Forward Isabela, mabuhay Isabelinos. At lastly, thank you so much, sir, sa pag-imbita mo sa akin sa TV. Mabuhay pong programa ninyo. Maraming salamat at mabuhay ka rin. Mga ka-Pilipino, si Margie Salamat po, sir. Tamines Galumba mula sa Beirut, Lebanon. Ang inyong lingkod, ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calpido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.